Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Paki-like and subscribe po muna sa aking YouTube channel. Marami pong salamat sa inyo. Papakita ko po sa inyo ang aktual na footage ng lindol na naganap kagabi sa Cebu. Kawawa po yung ating mga kababayan doon at kasi marami pong namatayan sa kanila. Nag-iiyakan po sila. Kaya lang po talagang yan po ang natural disaster na lindol eh. Hindi po natin nadedetect yan. Hindi kagaya ng bagyo, may pag-asa po, may pag-asa pong na nakaka nakikita sa satellite. Hindi kagaya yung lindol, wala pong instrumento na pwedeng gamitin upang ma-detect ang lindol. Kaya napakahirap po ang kalagayan ng lugar na kung saan maglilindol. Nakakaawa po. Ito po ay ang part 2 ng aking ilalabas ngayon, lindol sa Cebu. Ito po. Marami pong empleyadong na-trap sa loob ng gusali. Sila po ay nagdarasal. Naiintindihan ko po ito kasi napakahirap po pag ganitong kalagayan. Tatawagin mo talaga ang Diyos niyan. Ito pala yung mga empleyado sa loob ng isang mall sa Cebu City. Lord, please send some help, Lord. Habang ini-imagine ko po to, ako po natatakot dahil baka isang araw gumalaw din po yung fault line dito sa Metro Manila, yung tinatawag na West Valley Fault at saka sa East Valley Fault, dalawa po yun. Tama po ba? West Valley Fault. Medyo, ang sabi po ng favors dyan, medyo hinog na nga daw po yung fault na yun. Baka isang araw, dito rin po sa Metro Manila ang gumalaw, maglindol. Marami pong masasawi rito kasi marami pong mga building dito eh. Nagkubli sa ilalim ng mesa ang mga ng mga ng mesa habang nagbabagsakan itong mga debris. Oh, mga empleyado sa loob ng mall sa Cebu City. Ang mga bakal at malalaking tipak ng kesame. Nagsisigawan po sila ng Lord, Lord. Ito pala ay sa 16th floor naman ang isang gusali sa Cebu City. Gusali, Cebu City. Na-stranded ang mga empleyadong ito. Naputol ang supply ng kuryente sa kasagsagan ng lindol. May nagsisigawan po ng flashlight, secure flashlight. Nawalan po kasi, nagkaroon po ng power outage. Ito po yung lagay nitong nasa labas po sila ng bahay. Ito, iba naman pong tag po ito. Hindi po ito sa mall. Natigilan naman ang mga taga Barangay Sawang, Calero, Cebu City. Sawang Calero, Cebu City. Hindi po ako familiar sa lugar na ito. Kasi hindi nga po ako taga Cebu. Taga rito po ako sa Manila. Nang maramdaman nila ang pagyanig, pati po yung mga aso nagtatakbuhan. Marami ang nagtakbuhan. Yung mga aso at saka pusa nagtatakbuhan, nakikita ko po dito sa video.
Sa night market sa Colon Street sa Cebu City. Colon Street. Jesus, no, oh my God, Lord. Ito, tulay naman ito. Sa tulay na nasa pagitan ng Cebu City at Mandaue City. Ito. Halos tumilapon ang mga nasa motorsiklo. Bumaba ang mga rider at isang kumapit sa railing ng tulay. Gawin din ang isang naglalakad noon sa gilid. Ito yung simbahan na gumuho. Ito po. Ilang simbahan sa Bugo City, Cebu. Ito naman po sa Bugo City, Cebu. Ito yata yung center ng sentro ng 6.9 magnitude. Ito na po ang resulta. Ayan, nagkatumba-tumba itong simbahan na to, nasira na oh. Nawarak na yung harapang bahagi. Ano pa, sa harapan ba 'yon? Alam nyo, marami daw pong nasirang kalye. Kaya nga po umaapila yung kanilang gobernador. Ay, gobernador ba yun? O mayor. Na hindi po madaanan yung mga kalsada nila. Kaya kailangan po siguro yung mga chopper ang pagsasakyan nung i-airlift yung mga mga nasugatan patungo sa hospital kasi nga po yung kalsada hindi po madaanan dahil nga ang daming nagbagsakang mga debris. Sa Iloilo, kitang-kita ang pagbagsak mula sa isang hanggang Iloilo pala ito. Hindi lang sa Cebu, umabot po ng Iloilo yung pagyanig. Magnitude 6.9 ang lindol na yumanig. Sa malaking bahagi ng Visayas. Bro, bawat. Naramdaman din ito sa ibang bahagi ng Southern Luzon. Southern Luzon, saan itong at ilang mga lugar sa Mindanao. Ayun, nagiba na yung mga saan ba ito? Ito na nga po ang sentro ng Lindol, Bugo City, Cebu. Bilang ng aftershock, 379 ang bilang ng aftershock. Pinag-iingat po ang lahat ng mga nasa bahay at gusali. Siyempre sa baka may bumagsak. Ano po? Sa ilang bayan sa lungsod ng Cebu, gaya ng Bugo City, San Remeo, Medellin at Cebu City. Ito po pala yung mga apektadong lugar. Bugo City, San Remeo, Medellin at Cebu City. Pati po pala yung mismong Cebu City apektado. Okay, hanggang dito na lamang po ang part 2 ng aking vlog. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Madali lang pong gawin yun. Pakipindot na lang po. Marami pong salamat at mabuhay po kayong lahat.